Magandang araw mga mag-aaral sa ika-4 na baitang. Tayo po ngayon ay magbalik-aral para sa darating nating pagsusulit, ang 3rd periodical exam para sa Makabansa 4. Makinig po mga mag-aaral dahil lahat ng babanggitin ni teacher ay lalabas. Atin na pong simulan. Una, Ombudsman. Dito muna dinidinig ang kaso ng tiwaling opisyal ng pamahalaan bago dinggin sa Sandigan Bayan. ARMM. Ang reyong ito ay nabuo alinsunod sa Konstitusyon ng Pilipinas noong 1987 sa bisa ng RA 9054 at nilikha ito noong Nobyembre 17, 1989. Gobernador. Ang tawag sa namumuno sa isang lalawigan. Alkalde. Ang tawag sa namumuno sa isang lungsod na bahagi ng lalawigan. Barangay Tanod. Ang tawag sa nagsisilbi bilang pangunahing hanay na tagapagtanggol sa katahimikan, kaayusan at seguridad sa barangay. Pamahalaang barangay. Ang tawag sa pinakamaliit na pamahalaang lokal. Pamahalaang lokal. Ito ang itinuturing na pampatatag ng balangkas ng pamahalaang pambansa. Impeachment. Ang tawag sa isang pamamaraan upang mapaalis ang isang pinuno ng pamahalaan. Sandigan Bayan. Ang tawag sa isang hukuman laban sa katiwalian ng mga pinuno at kawani ng pamahalaan. Kadastral. Ang tawag sa mga kasong may kinalaman sa pag-aari ng lupa. Mayroong 3 sangay ang pamahalaan. Ito ay ang sangay ehekutibo, sangay lehislatura, at sangay hudikatura. Ating alamin kung ano ang ibig sabihin ng sangay hudikatura. Ito ang sangay ng pamahalaan na nagpapaliwanag ng mga batas na pinagtibay ng Kongreso. Ang sangay lehislatura naman, ito ang sangay ng pamahalaan na may kapangyarihang gumawa ng batas. At ang sangay ehekutibo, ito ay ang sangay na nagpapatupad ng batas sa bansa. Kagawaran ng reformang pansakahan. Ang kagawarang ito ang nagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan kaugnay sa reformang pansakahan.
Kagawaran ng turismo. Ang kagawarang ito ang nangangasiwa na manghikayat ng mga dayuhan at mangakit para pasyalan ang magagandang tanawin sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kagawaran ng transportasyon at komunikasyon. Pinangangasiwaan ng kagawarang ito ang lahat ng uri ng sasakyang panlupa, pandagat at panghimpapawid. Kagawaran ng agrikultura. Ang kagawarang ito ang gumagawa ng paraan upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao sa pagkain. Kagawaran ng katarungan. Tungkulin ng kagawarang ito ang pagpapairal ng katarungan sa bansa at ang pagbibigay ng hatol o kaso. Kagawaran ng panlipunang paglilingkod at pagpapaunlad. Ang kagawarang ito ang namamahala sa pagbibigay ng tulong at paglilingkod sa mga pamilyang biktima ng bagyo, sunog, baha, lindol at iba pang kalamidad. Kagawaran ng ugnayang panlabas. Ang kagawarang ito ang namamahala sa pakikipag-ugnayang diplomatiko ng ating bansa. Kagawaran ng agham at teknolohiya. Itinataguyod ng kagawarang ito ang pananaliksik at kaalaman sa imbensyon. Kagawaran ng kalusugan. Pinangangalagaan ng kagawarang ito ang kalusugan ng mga mamamayan sa buong kapuluan sa pamamagitan ng paggamutan, ospital at mga klinika. Kagawaran ng paggawa at empleyo. Ipinapatupad ng kagawarang ito ang Kodigo ng Paggawa ng Pilipinas. Pinangangasiwaan nito ang kapakanan, kapayapaan at mga karapatan ng mga manggagawa. Kagawaran ng kapaligiran at likas na yaman. Pinamamahalaan ng kagawarang ito ang pangangalaga sa wastong paglinang sa kapaligiran at mga likas na yaman ng bansa. Kagawaran ng tanggulang pambansa. Ang kagawarang ito ay nagpapanatili ng katahimikan, kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Kagawaran ng edukasyon. Pinangangasiwaan ng kagawarang ito
ang lahat ng paaralang pampubliko at pribado sa buong bansa. Kagawaran ng interior at pamahalaang lokal. Ang kagawarang ito ang siyang namamahala sa mga lokal na unit ng pamahalaan tulad ng barangay, bayan, lungsod at lalawigan. Soberanya. Ito ay kapangyarihang maipagtanggol ang kalayaan ng estado. Pamahalaan naman ang tawag sa ahensyang nagpapalakad at namamahala sa mga dapat isagawa para masunod ang ninanais ng mga naninirahan sa estado. Teritoryo. Ang tawag sa lahat ng anyong lupa, tubig, at pati na rin ang himpapawid, kasama rin dito ang mga yamang likas, tirahan, at iba pang infrastruktura. Mamamayan. Ang tawag sa mga taong naninirahan sa isang bansa. Estado. Ang tawag sa isang bansang kinikilala at iginagalang ng mga kapwa-bansa na binubuo ng mamamayan, teritoryo, pamahalaan at soberanya. Resolution. Ito ay nagpapahayag ng mga prinsipyo at palagay ng Senado, unang kapulungan ng mga kinatawan. Mga mag-aaral, maraming salamat sa pakikinig at panunood. Hanggang sa muli!